Nalayo ako kay mama nung mag-21 ako. Nag-abroad na kasi ako eh. Pang-4 na taon ko na sa Middle East nung tawagan ako ni mama at umiiyak siya. Buntis ang kapatid kong si Annie. Siyempre nagalit ako nung una. Alangan naman na magpa-party ako, 'di ba? Uuwi naman talaga ako ng taon na yun. Napaaga nga lang nung idagdag ni mama na nakipagtanan si Annie. 16 pa lang ang kapatid ko noon. Ayokong mag-isang ma-stress si mama kaya umuwi ako agad. First year college si Annie at nagdo-dorm. Sa Manila kasi siya nag-aaral. Tinanong ko agad ang mga boardmates niya pagka-uwi ko kung sino yung syota niya. Sinabi naman nila yung pangalan pati address. Sa may Mandaluyong nakatira. Chubby ang kapatid ko. Kaso siguro dahil nakikipisan pa sila ng syota niya sa mga magulang nito at kaedad siya ng kapatid ko at walang trabaho din, hindi siya makakain ng maayos dahil nahihiya. Kaya ayun, halata agad ang tiyan niya. Namayat kasi siya. Kaya sabi ko, hindi na kami galit ni mama. Sama na lang sila sa pag-uwi sa amin sa probinsya. 5 buwan na yung tiyan niya. Dahil ginabi na kami, sabay ng nanay ng syota niya, doon na kami magpalipas ng gabi at umaga na lang bumiyahe. Pumayag naman si mama para mas makausap niya yung magiging balai niya. Maliit lang yung bahay kahit 2 palapag. Doon kami ni mama nahiga sa kwarto nilang 2 ng syota niya. Hindi ako makatulog, pabiling-biling ako sa higaan kahit pahating gabi na. Tapos, nung pagbiling ko, may kasabay akong kumilos. Parang nagkagulatan pa kami. Galing siya sa side ng kapatid ko na tulog na. Napatigil yun. At dun ko napansin na hindi siya solid. Nakikita ko kasi yung bintana kung saan siya nakatapat. Nung tumayo ako, bigla na lang tumalon yun sa bintana. Tumakbo ako agad, sinilip ko. Pero wala na. Ang naisip ko, multo ba yun? Nagising si mama noon at sinabi ko sa kanya. Tinabihan na lang niya ang kapatid ko. Sa kaiisip ko siguro kaya nakatulog ako. Tapos nagising ako ulit. Para kasing binibiyak ang ulo ko eh. Pagbangon ko, andun na naman yung nakita ko kanina. Pero sa pagkakataong yun, nakataas na ang t-shirt ng kapatid ko at tila ba inaamoy niya o dinidilaan niya ang tiyan nito. Kasi nakakarinig ako ng tunog ng pagdila na para bang sagana sa laway. Lalong nanakit ang ulo ko. Hinoy ko yun. Napatingin siya sa akin pero tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Kaya dali-dali ko siyang nilapitan. Bigla na lang din siyang tumayo. Ngumisi sa akin at kusang bumukas yung bintana at tumalon siya doon. Hindi na ako nakatulog. Sa isip ko talaga nun, multo yun eh. Pagdating ng umaga, biyahe na kami. Tinanong ko yung kapatid ko habang nasa biyahe kung nakapagpa-check up na ba siya. Ang sagot niya, last week lang. Narinig na raw niya yung heartbeat ng baby at pinakita niya yung result ng ultrasound niya. May tinuro siya dun, yun daw yung baby pero hindi ko magets. Kaya sabi ko sa kanya, pa-check up siya ulit doon sa OB sa amin. Ilang araw ang lumipas, nagpa-check up siya kasama yung syota niya at si mama. Ako naman gumala kasama ng barkada. Medyo nakainom ako nung umuwi ako. Pero nawala yung amats ko nung salubungin ako ni mama na umiiyak. Anak, wala na yung pamangkin mo. Wala naman daw laman yung tiyan ng kapatid mo. Blighted ovum daw. Salubong sa akin ni mama. Umiiyak nun ang kapatid ko at syota niya. Kaya sabi ko mag-second opinion sila. Kasi 'di ba, meron naman yung result ng ultrasound niya last week lang. Sana kung may problema, sinabi na last week pa. Kaya sa sumunod na araw sumama na ako. Nanginginig ako nung pareho ng sinabi sa OB sa bayan, yung sinabi nung OB sa provincial hospital. Kahit yung radiologist, walang embryo o fetus na laman yung sac. Sac lang daw talaga. Inunan.
Sumakit na naman ang ulo ko nun. Sabi pa, kailangan nang matanggal yung inunan kasi delikado. Di rin nila mapaliwanag bakit ganon. Kasi usually daw, nag-i-start ng mag-bleed ang may blighted ovum 6 to 7 weeks pa lang ng pagbubuntis. Kaso, kahit yung OB na pangalawa, unang kita niya sa tiyan ng kapatid ko na sabi niya na 5 hanggang 6 na buwan na yung tiyan nito. Kaya yun, pina-admit ko na yung kapatid ko. Ako naman, bumiyahe pa Mandaluyong at hinanap yung OB niya doon. Kitang-kita ko yung gulat niya nung sabihin ko yung nangyari. Iyak naman ang iyak ang kapatid ko nung naratnan ko na sa ospital tapos natanggal na yung inunan sa kanya. Ako naman hindi ko siya kayang makitang ganun kaya nagpunta ako sa mga kaibigan ko. Nagsabi ako sa isang tropa ko. Mas nauna kong nasabi sa kanya yung tungkol sa multo na nakita ko. Pre, tingin mo, may kinalaman yung multong yun? Tanong niya. Sabay pa kaming natawa kasi, multo, kukuha ng baby. Di nagtagal umuwing Mandaluyong syota ng kapatid ko kasi nag-break na sila. Kapatid ko ang nagsabi sa akin na dito na siya ulit mag-aaral sa probinsya kung gusto ko pa siyang pag-aralin. Siyempre, nag-oo ako. So okay na siya. Isang buwan bago ako umalis pabalik ng UAE, nag-message sa akin si Ate Marie. Uso na ang Facebook nito, 2010 na eh. Inimbitahan ako sa birthday ng panganay niyang anak. Punta naman ako. Kasama ko yung mga barkada kong inimbitahan din ni Ate Marie. Habang nagiinuman kami, nakwento ko yung nangyari sa kapatid ko. Tapos may kwento rin yung asawa ni Ate Marie. May mga nangyayari talagang ganyan. Kwento ng tatay ko sa akin. Sa isla kung saan siya lumaki. Pag may buntis sa isang bahay, naging parang tradisyon na ng mga kalalakihan na magsiga tuwing gabi. Dapat hindi mamamatay ang apoy nun para hindi makalapit yung kaluluwa ng aswang sa bahay. Kasi pag nakapasok siya, sa pag-alis niya, kasama niya na rin yung baby. Kung hindi mamamatay yung sanggol, mawawala na lang daw sa tiyan. Kwento ng asawa ni Ate Marie. Nagtinginan kami nung kaibigan kong pinagkwentuhan ko. Kaya pagka-uwi namin, naghanap agad kami ng computer shop na bukas pa. Ang nahanap namin yung may mga nagdodota pa na lumalabas-labas na yung litid ng mga naglalaro gawa ng sigawan nila. Pero nag-google pa rin kami. At hindi ako kahit kaibigan ko makapaniwala na may ganun palang klaseng aswang. Yung kayang mag-astral project. Ang ibang tawag sa kanila, magtatanod. Ngayon, may asawa na si Annie at may 3 anak. Teacher na rin siya. Para sa kanya, yung pagkawala ng first na anak niya, yun yung nagsilbing leksyon na wag maging mapusok ng maaga. Para sa akin naman, lecheng aswang yun. Maaswang din sana siya.